nagtatanong kayo kagabi kung eto bang si Curly Discaya nakasuhan na daw, mga kababayan. Kasi nga, etong si Sara Discaya, maliwanag naman mga kababayan na lumabas na po yung arrest warrant po niya. So ngayon, basahin po natin itong nakita nating balita galing po dito sa Abante News Online na kung saan sabi po dito, dumating na sa Department of Justice, DOJ, ang convoy na lulan ang mga flood control contractor na si Sara Discaya kasunod ang pagkakaaresto sa kanya ng National Bureau of Investigation NBI. Nitong Huwebes ng gabi, dumating din ang asawa nitong si Curly Discaya. Ayon sa NBI, ang pagkakaaresto ay konektado sa 7.1 billion tax evasion case na inihain ng Bureau of Internal Revenue o eto pong BIR. Laban po dito kina Sara Discaya, mga kababayan, at siguro dito din sa asawa niya na si Curly Discaya. So sabi pa po dito, kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na naglabas na ng warrant of arrest laban kay Discaya kaugnay ng umano'y 96.5 million Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. So ngayon kung makikita nyo mga kababayan, ito po si Curly Discaya. Ayan o, yung kanyang asawa nakatakip na po ang mukha mga kababayan at nahihiya na po atang magpakita sa publiko. Ito nga yung nakakapagtaka Nung mga panahon na ipineplex nila mga kababayan yung kanilang mga nabili na mga luho at ipinamumuka sa taong bayan na ganun sila kayaman, ngayon ang bilis po ng downfall nila. Ang bilis po ng pagbagsak po nila mga kababayan. Kaya nga po ito lesson learned sa mga kababayang Pilipino po natin na kapag ka nagkakaroon kayo, much better na tahimik na lang mga kababayan. O much better, wala namang problemang mag-post pero sana naman galing po sa maganda, hindi po sa masama. Kasi pag galing po yan sa masama, mabilis din po yan mawala mga kababayan. Ano po? So ngayon, ituloy pa po natin. Yung usapin po natin na yan dito po sa nakita nating balita na kung saan, eto daw pong si Sara Discaya humarap na daw po sa DOJ para po sa preliminary investigation ng kaso sa kanya ng BIR. Mga kababayan, ano po? So ito, i-play po natin. Nagtungo sa Department of Justice ngayong araw ang kontratistang si Sara Discaya. Yan ay matapos isilbi kagabi ang warrant of arrest sa kanya kaugnay ng umano'y 96.5 million pesos na Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. At para sa detalye, makakausap natin sa telepono si Dave Abuel. Dave, ano na bang update dyan? Ito, may tanong ako sa inyo mga kababayan. Nagbalik na po ba ng pera itong mga Discaya? Hindi, ito, nagtatanong lang ako kasi mukhang nakikita ko mga kababayan na mukhang hindi pa po nagbabalik ng kanilang mga nakulimbat mga kababayan. Ito po mag-asawang Discaya. Buti pa itong buti pa itong isingit po natin. Ito pong yan. Itong si Henry Alcantara. Kung titingnan nyo mga kababayan, ayon po dito sa nakita nating balita, galing po sa People's Tonight. Sabi po dito, breaking news, ex-DPWH Engineer Henry Alcantara nagsauli ng higit 71 million sa DOJ. Nagsauli si dating Department of Public Works and Highways DPWH Engineer Henry Alcantara ng mahigit 71 million sa Department of Justice DOJ ngayong Biyernes, Disyembre 19 bilang bahagi ng kanyang restitution kaugnay sa pagpapatuloy sa investigasyon sa flood control scam. May 110 million na isauli, ito daw pong si Alcantara noong Nobyembre 28, 2025. So ngayon, kung titingnan nyo, bukod pa po dun sa 110 million na ibinalik po niya, nagbalik po ulit siya mga kababayan ng 71 million pesos. Buti pa nga itong si Henry Alcantara, nagbabalik ng pera na nakulimbat po niya. Samantalang ito po mga Discaya mga kababayan, mukhang hindi pa po ata nagbabalik. Diba? Mukha atang wala nang balak ibalik yung mga nadali po nilang pera sa taong bayan. Anyway, tuloy pa natin. Nikki, dumating kanina sa tanggapan ng Department of Justice sa Maynila ang kontratistang si Sara Discaya para dumalo sa preliminary investigation ng kasong isinampa ng Bureau of Internal Revenue. Mag-alas 8 kanina nang dumating si Sara sa DOJ. Nakatakip ang mukha niya nang lumabas ng van. Nakapalibot din sa kanya ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation. Dumating din sa hiwalay na van ng asawa niyang si Curly Discaya.
Galing si Sara sa detention facility ng NBI sa Muntinlupa. Kagabi nang isilbi sa kanya ng NBI ang warrant of arrest para sa mga kasong graft at malversation. Kaugnay ito ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental na nagkakahalaga ng 96.5 million pesos. 10,000 piso ang bail sa kasong graft habang Grabe, no? non-bailable naman ang malversation. Sumailalim si Sara sa booking process kung saan kinuha ang kanyang mga fingerprint sa katinignan ng mga doktor. Kinunan din siya ng mugshot. Ayon sa NBI, naisilbi na rin ang warrant sa 8 opisyal ng Department of Public Works and Highways Davao Occidental. Hawak sila ngayon ng regional office ng NBI sa Southeast. Ito, unti-unti na. Unti-unti nang maaresto yung mga sangkot. Pero, syempre mga kababayan, iilang araw na lang, Pasko na. Diba, Ma'am Island rin nun? Iilang araw na lang, Pasko na. Ma'am Dolly Babes, iilang araw na lang, Pasko na. Pero, yung wishes natin na sana maaresto man lang, etong si Saldico, etong sina Bong Revilla, etong sina Jinggoy Estrada, sana magkatotoo. Kasi masyadong lampas na dun sa Judith na inilabas mga kababayan itong si Ombudsman, Boying Remulla, nakalipas na yung 15, 16. So ngayon, sana bago magpasko, maaresto na talaga yung mga sangkot pang iba. Para naman masabi na mga kababayan Pilipino natin na may big fish na nadali dito po mga kababayan sa mga maaaresto. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Eastern Mindanao. Matapos nito, agad ibinyahe si Sara papuntang Muntinlupa. Ipinakita rin ng Aray ko po. NBI ang kulungan niya kung saan kasama niya ang isa pang babaeng inmate. May double deck sa loob nito habang 2 CCTV camera ang nakasubaybay sa galaw sa loob ng selda. Nako po. Nikki, matapos sa Department of Justice, balik NBI sa Pasay munang si Sara. Nakatakdang ilipad si Sara sa Cebu ngayong hapon para ipresenta sa korte roon. Ang korte ang magtatakda kung saan mananatili si Sara habang gumugulong ang kaso. Nikki. Yan ang Express Report ni Dave Abuel. Mga kapatid, Napakasaklap. Yung dating gumaganon-ganon, no? Noong panahon ng kampanya, mga kababayan, at yung dating namumudmod ng napakaraming pera nung panahon ng kampanya, eto, talagang nasa bilangguan na ngayon. Diba? At may kinakaharap na mga mabibigat na kaso kasi hindi naman po biro eto mga kasong kinakaharap, mga kababayan, ni na Sara Diskaya at saka nitong kanyang asawa at nung iba pa na mga masasangkot dito po sa mga anomalyang flood control. Diba kasi biruin nyo mga kababayan na siguro ang tingin ko dito mas pipiliin na lamang po ng mga Diskaya na makulong sila ng kanyang asawa. Mas pipiliin na lamang po ni Sara Diskaya at ni Curly Diskaya na makulong sila kaysa magbalik po sila ng pera na nakulimbat po nila. Kasi mga kababayan tawag dito, siguro ang gagawin na lang nila doon sa pera, iiwanan na lang nila yon sa mga anak po nila at ipamamana na lamang po nila yon. Kasi nga naman, siguro to be practical, mas iisipin na lamang po nila yung kalagayan ng kanilang mga anak kaysa yung ibalik pa yung mga nakulimbat po nilang pera galing po sa taong bayan. Ano po? Anyway, mga kababayan, kayo po, ano po masasabi nyo? Dapat lang ba? Deserve ba ng mga ito na hindi magpasko kasama po ang pamilya po nila? Dapat po ba na magdusa sila mga kababayan sa bilangguan katulad ng pagdurusa ng mga kababayang Pilipino po natin na halos mawala yung mga pinaghirapan at yung iba pa nga halos nawalan ng mahal sa buhay dahil po sa mga palpak po nilang proyekto. Ano po? So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo tingil po dyan. At eto bago po tayo magpaalam mga kababayan, muling bumida na naman. Eto pong si Pyra Lucas. Alam niyo naman, etong si Pyra Lucas, eto po yung mga bumabanat dun sa mga politiko dyan sa Tarlac. Kasi nga, baka di umano mga kababayan, kaya kahit hindi naman siya investigador, nakikialam sa investigasyon na isinasagawa ng ICI, baka dahil mga kababayan, malaki talaga, di umano, yung ibinayad sa kanya nung tao na nasa sa likod po niya. Ano po para pabagsakin yung mga politician diyan po mga kababayan sa Tarlac. Kasi sabi po dito, infamous Pyra. Bakit kaya gumagastos pa sila sa median at mga vlogger? Infamous naman si Pyra. Bakit yung ginagastosan ng isang infamous Pyra? Sabi pa dito,
pinag-aaksehan ng oras at pera ng mga kurap, land grabbers, sindikato ng mga politiko. Pero kung titingnan natin mga kababayan, di ba may issue pa nga siya doon kay Ben Tulfo na kung saan hinahabol po siya ng bitag dahil nga mga kababayan doon sa isang kababayan po nating OFW na na-scam po niya. Ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, di ba, ang ginagawa po niya kahit hindi naman po siya investigador at hindi miyembro ng ICI, pilit pa rin po siya nakikialam sa ginagawang investigasyon ng ICI mga kababayan. Tapos sinasabi niya na yung kanyang sarili katulad daw po nung programa ni Rapi Tulfo in Action. Pero kung titingnan po natin mga kababayan na nakakapagtaka dito, kung talagang nilalabanan mo ang korupsyon, bakit hindi sa buong Pilipinas? Bakit ang pinupuntreya mo lang yung Tarlac? Ano ba meron doon mga kababayan? Kasi siguro yung nagpupondo dito kay Pyra Lucas di umano, baka tatakbo mga kababayan sa Tarlac at ngayon pa lang sinisibak at pinapabagsak na yung posibleng makakatunggali po niya sa politika. Mga kababayan, ano po? So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Engel po dyan. At eto, lagi ko naman itong sinasabi mga kababayan na kung saan bago po magtapos ang ating live, eto na. Ulitin lang ulit natin yung panawagan natin kay Small Boy. Kasi kahit magpapasko na mga kababayan, dire-diretso pa rin po ang pangangalap ng perma. Ano po ng mga taga-suporta ni Small Boy mga kababayan sa pamamagitan nitong si Alputera. Kasi ang ginagawa po nila dito, ito daw po mga permang ito ay para daw po sa petisyon nila sa Korte Suprema na mag-request mga kababayan o maglabas ng resolusyon para palayain daw po ng International Criminal Court itong si dating Pangulong Duterte. Pero kung titingnan nyo mga kababayan, ito po kasi mga perma na yan, ginagamit daw mga kababayan para daw po ano? Para daw po makapang-scam. Yan po yung matindi dyan. Ginagamit daw po para makapang-scam, para daw po pagkapirahan. At ang nagsabi po niyan ay walang iba kung hindi ito pong si Maharlika. So ngayon, ang isa pa dyan mga kababayan, kung titingnan nyo, maliwanag naman na ito rin pong ginagawa nila para para maaga silang makapagpakalat ng balita na si Sara Duterte tatakbo po sa 2028 national election. So ang ginagawa nila, nangangalap sila ng perma, ID number at etong cellphone number. Mga kababayan, yan po yung kinukuha nila para nga naman pag nag-text sila ng update about kay Sara Duterte, pangmaramihan na. At lahat makaka-receive, yung lahat ng nag-fill up mga kababayan, dito po sa ginagawa po nilang pangangalap ng perma na ito. Ano po? So kayo, mga kababayan, ano po masasabi ninyo? Hingil po dyan sa topic po na yan na kung saan mga kababayan, gaya nga po ng paulit-ulit kong sinasabi, habang dumidikit-dikit itong si Small Boy sa ating First Lady mga kababayan at sa First Family, palihim po niyan tinutulungan itong kampo ni Duterte sa pamamagitan mga kababayan nito pong si Alputera. Ano po, at ang ginagawa po nila ngayon, bago nilang gimmick, mangalap ng perma ng mga kababayang Pilipino po natin. Ano po, at gamitin para daw po mapalaya itong si Duterte sa International Criminal Court. Ito, lagi ko naman panawagan bakit pa ba natin palalayain yung mga yan? Napakatindi ng pagkakasala po niyan sa taong bayan. At lalo na pinakamatinding pagkakasala na ginawa ni Duterte sa taong bayan, yun ay ang pilitin ng kanyang anak na tumakbo kahit wala namang interes sa politika. Kaya ngayon, ang nangyari, wala pong silbi sa Pilipinas yung kanyang anak at hindi po, tawag dito, napaka-inefficient. Diba mga kababayan? Sa madaling salita, napaka-inutil. Kasi nga, hindi nakakatulong sa taong bayan dahil puro travel lamang po yung ginagawa. Kaya nga dapat ang ginagawa nitong si Small Boy, inuutusan mo itong si Alputera na mag-post ng Sara resign. Kasi total naman hindi na po nagtatrabaho itong si Sara Duterte. So kayo, mga kababayan, dapat lang ba na mag-resign na itong si Sara Duterte dahil hindi na po ito nagtatrabaho ng maayos sa ating bansa? So comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo. Hingil po dyan.